bawat biyahe. Lagi natin sinasabi yan, biyeros. Kaya ang ating entry for today's video, kumpletos recados. Name it, they have it. Pag pumunta po tayo sa bayan ng Real, it's a total tour package po. Hindi lang po kayo mag-e-enjoy sa beach. Nature-based tourism po ang Real. Meron po tayong waterfalls, surfing activity, beach destinations, accommodations na pwede nyo pong puntahan. At bonus pa na makakasama natin ang always on-the-go millennial beauty at kapuso natin si Ara San Agustin. Ito siya. So kaya siya may ganyan. Wala talaga tong ano eh. Hawak ka siya ganyan. Ganyan. So, wala na to. Wala na yun. Okay, touch screen. Pakabayin? Hindi, wait lang. Hawak ko na yan. Kaya ito may suka kasi. Ihilamos mo yung suka. Sige ko muna. Pati ang weather, pwede niyong piliin depende sa trip ni Bieros. Baguio feels, o sulit na tag-init, the choice is yours! Tara na! Let us all discover the real experience. Discover Real Quezon. Tara na sa Quezon Province. Kadalasan, dagat ang dinarayo rito pero ang hindi alam ng iba, may parte ritong mapapa-hashtag sweater weather tayo dahil sa lamig. Ito ang tinatawag nilang Little Baguio sa barangay Bagong Silang. Sa Barangay Bagong Silang po, makikita nyo po na from mountain to ridges ang bayan ng Real. So meron po kami dong mga accommodation establishments na talaga pong mapapawaw po kayo sa view kapag po binisit nyo ang bayan ng Real. Nasa kilometer 99 ang camp resort na ito. Meron silang mga kwarto na kasyang hanggang sa 3 tao for 5,000 pesos per night. Shh! May natutulog, Bieros. I think you need a break. Oo nga eh, kaingit naman tong si Kuya Drew. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Oo naman, sama ko sa biyahe mo, Kuya Drew. Hello mga biyaheros! This is Ara San Agustin, ang inyong proxy biyahero for today. At totoo nga, ang claim nila dito na Baguio feels daw itong lugar na ito dahil all year round na malamig dito. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Grabe, sobrang foggy! And grabe yung nature. As a nature tripping talaga dito. Dito talaga yung perfect na lugar para magbakasyon kasi ang layo mo sa city. Hindi ko alam na meron palang ganito sa South. Akala ko sa Baguio lang may ganito. And ang saya-saya na na-experience ko to with you mga biyaheros. Sobrang lakas kanina ng ulan pero ngayon, thank God, medyo konting ambon na lang. And sobrang foggy, makikita nyo naman, grabe yung mountains, the trees. Ang tagal kong hindi nakakakita ng ganito sa city. So, chine-cherish ko to. Chine-cherish ko tong moment na to. Nakikita ko yung nature ng Pilipinas at ang ganda. Para siyang hidden gem sa Pilipinas. Para sa mga bakasyonista dyan, sa mga lovers, pwede kayong pumunta dito. Solo time nyo to. Para sa mga mahilig lumangoy, may swimming pool din dito na hindi na masyado malamig ang tubig sa umaga. Di yan joke, biyeros ha? Mula kilometer 99 sa 93 naman tayo. Ilang kembot lang at hindi nyo na kailangan pang lumayo dahil isang restaurant, cafe, and resort in one ang pwede nyo ring mapuntahan. They have not just one, not two, not three, but 5 swimming pools. Perfect sa one-to-sawang liguan ng mga naka-check-in dito. Tingnan nyo naman ang researcher naming si Acel. Emote kung emote at wagas kung maka-aura sa kanilang infinity pool. Iba-ibang klaseng room siya. Merong pang family, up to 20 guests, kaya niyang i-accommodate. Meron ding view deck kung saan may panoramic view ng Sierra Madre. Busog na sa view, busog pa sa masasarap na Filipino food na pwedeng matikman sa kanilang restaurant. Nagre-range yun ng mga 450, pero sharing na siya, good for 3 persons. Para maging
certified biyahero, kailangan mo ma-maximize ang bawat experience. Mapabundok, madagat, pailog, kahit naman lugar, kahit naman activity. Go lang na go. Kaya ang first activity ni Ara, river rafting agad-agad. Mga biyaheros, isa ang river rafting sa main activities na pwede niyong subukan dito sa Real. Babagtasin ang river mula Barangay Tanawan hanggang Barangay Tinuan. Ako, hindi ko pa na-experience itong river rafting. So excited na ako pero medyo kinakabahan ako kasi ayokong tumaob. Hindi ito yung in-expect ko na itsura ng sasakyan namin na bangka. Kasi ito parang nakikita natin na may mga malalaking salbabida lang siya sa ilalim tapos may mga kahoy lang yung upuan namin sa taas. Hala ko yung parang rubber boat na alam mo yung pwede mong kapitan. Yung po aming river tubing is 1.2 kilometers from Barangay Tanawan. Exit po tayo ng Tignuan Bridge. Kada balsa ay may nakatokong 2 balsahero. Meron po tayong active na 52 balsahero po. Sila po ay isang asosasyon na naglalayong pong protektahan yung ating Tignuan Tanawan River. Dati po sila na mga illegal loggers. Pero we turn them as a sustainable livelihood. Okay, ready na? Ready? Let's go! Kapit lang sa kawayan, no? Oh no! Mangyari kaya ang kinatatakutan ni Ara? Excited na ako pero medyo kinakabahan ako kasi ayokong tumaob. Abangan mamaya. Kung madalas tayong mapalabad sa matatarik na daan kapag may pupuntahang waterfalls, ibahin nyo raw dito sa Real. Kid-friendly at pasado sa tuhod ng mga oldies ang Balagbag Falls. Doon pa man po ay namulatan na namin na tawagin ang lugar na ito ng Balagbag dahil meron po tayong mga ninunong katutubo na siya po ang palaki po siya ng aking lolo. Siya po ay kung sumagot ay pabalagbag. Kaya po siya tinawag na Balagbag. 40 pesos ang entrance fee at di nyo na problemahin ang lakaran dahil basic lang. Konkreto na kasi ang daan. Mataas ang falls at malawak ang pwedeng paliguan na may taas lang na 3 feet. May CR at may cottages din na pwedeng pahingahan kapag napagod sa paliligo. At ang panalo sa lahat, malapit ito sa dagat, 3 minuto lang mula sa falls ay pwede nang magtampisaw sa Real Beach. Sabi nila, to get to know more about that place, kailangan matikman yung pagkain na galing sa kanila. At yun yung gagawin ni Ara. Dito sa restaurant na ito, specialty talaga nila itong mga pansit, pero ang highlight talaga nila itong pansit habhab. So, titikman natin siya ngayon. Alam nyo, hindi ko talaga matandaan kung natikman ko ba to nung nag-taping ako sa May Laguna, tapos tumawid kami ng papuntang Quezon. Hindi ko matandaan. So, hindi ko rin alam kung paano yung proper way na kainin ito. So, meron tayong kutsara, tinidor, and chopsticks. So, exit na yung chopsticks, parang hindi proper. So, try ko tong tinidor. Itinidor natin siya. Hindi ko gets bakit may suka. Sinasawsaw ba yung pork? Tikman muna natin without the condiment. Sarap. Ang lasa. Kanina ka pa ba? Ayun! Ano ba ginagawa mo? Tama ba? Tinitinidor ko. Kala ko nasa fiesta ako eh. Paano ba? Teka lang. Ano ba tama ang pagkain nito? Ang pagkain yan, nguyain mo. Inuya ko naman. Pero paano? Hindi, ganito kasi yan. So kaya siya may Ganito, ganyan. may dahon. Wala talaga tong ano eh. Hawakan siya na ganyan. Hawakan. So, wala na to. Wala na yan. Okay. Mga chops ko. Ah, makamayin? Hindi, wait lang. Hawak ko ngayon. Kaya ito may suka kasi. Ihilamos mo yung suka. Sige ko muna. Sige, kaganyan na. Yan. Buksan mo yung suka. bubuhusan ng Ayan, suka. Diba? O, yan. Ang saya. Damihan mo kung gusto mong maasim. Okay? Okay. Pagtapos niyan, Ihilamos ko kumuha ka na. ng kutsara. Hindi. Kaya mo siya habhab. So,
Kainin mo siya ng ganon? Oo, kakainin sa, ano. Totoo Kaya, ba? Naku, yung ganda mong yan, patay yun. Sige, ba? oo, kinakain sa ganyan, oh. Sige nga. Yan. Totoo nga. Mm. Bakit ano bang meaning ng habhab? Yung tao kasi lang ito, kung hahababin mo talaga. Kainin mo siyang gamit yung ano, bibig mo. Yan. Pang Girl Scout pala to eh. Mm. Akala ko irarap mo siya, ganon. Alam. Pero sabihin, kahit marami yung kamay mo, Okay lang. hindi, oh, Kasi may ano pa sapin. rin, oo. Saka yung asim ng suka at yung alat ng pansit, hindi naman sobrang alat, pero syempre, medyo may pagka-salty siya. Nagko-contrast siya. So, nagko-complement siya. Kasi with kung each sa other. kanila, di ba, na walang suka. na walang So suka. parang, sabi mo nga, may Parang kulang. So okay, ito talaga oo. yung nagpapasarap. Mas naging special siya dahil sa suka, di ba? Pag umilit na yung suka, ano yung bili mo? Suka na lang pala Yung pala yung masarap yung suka. For the long life ba ang hanap nyo, persons? Dahil marami pa silang iba't ibang klaseng fansit. Since may bowl siguro, syempre ito, may sabaw. Ako sure ako lomi to. Kasi kinakain ko to kapag nagra-ride kami papuntang Batangas, ganun, Okay. sumasama ako. Tapos syempre may specialty na lomi. Masarap po yan. Tsaka may mga iba-ibang klaseng balls. Ano ba sabihin niya? Yung mga squid ball, kikiam, Ayun, mga ganon. Ang sarap nito. Parang ang smoky nung lasa niya. Siguro kasi niluto siya sa ganito, no? Sa pot na ganito. Yung tatlo naman, ito talaga wala akong idea. Napagkakamali ko yung bihon at yung malabon. So, ito feeling ko, meron din kanton. Ika muna. Ito yung kanton. Kasi yung okay. noodles niya mukhang pang kanton. Ito hindi ginaganon, no? Yung habhab lang. Hindi na sa'yo din. Pwede rin. No. Kanton to, kanton. Di ba? Hey, Kanton wow. bagnet. Puro bagnet nga siya. Ito, bidang-bida to, Kuya Riz, sa mga fiesta, tong bihon. Saka birthday, di Bihon nawawala. to. yan. Oo, sure na ako dito, bihon na to. Hindi na pagkakaila. Ano partner niyan? Juice na malamig. O Oo. kaya iced tea, yan. Sakto yan, merienda, oh. Pero na-try mo nang ipalaman sa pandesal yan. Ay, oo, natry ko na yun sa pandesal. Masarap din. Pero sobrang nakakabusog kasi. Ito yung hindi ko pa natatry ever. Yan, tigil. Tama ba? Cham? Cham. Buksan na natin. Ito na lang naman eh. Chami pala. Sabi sa hindi ko pala. Anong Chami chami? bagnet. Parang siyang spaghetti na hindi mo maintindihan kasi parang mo-orange Tikman mo siya. kasi parang ano kayang klaseng noodles siya? Eh, bakit ito? Kakaiba yung salt niya. Ay, lilipat na ako ng gusto. Ito na gusto mo? Na. Lilipat na ako. Yung lasa niya parang healthy, no? Parang gawa siya sa gulay na ano na. Karora. Oo, parang ang salty lang nung flavor niya, pero masarap. So, sinukmani, dahil dati daw yung mga ninuno daw nila dito, ang tawag daw dito ay para siyang sinuman, itong sinukmani, sinuman, tapos merong mga mani as toppings. Pero, since siguro gusto nila mas matamis, so ginawa nilang latik. Ito, latik na lang yung nandito sa top. So, titikman natin siya ngayon. Ano bang comparison nito with Biko? Ang sarap kasi yung buko strip, parang naka-add siya ng hindi crunchy, parang crunch, parang ganon. May added texture siya, hindi lang siya kanin, tapos latik. Parang may nangunguya-nguya ka. Yun ba naman yung favorite ko? Tapos yung tamis niya, saktong-sakto lang siya with the rice. Hindi siya yung sobrang tamis na parang ang sakit sa lalamunan o kaya yung sobrang tamis na umay. Ito rin ba? Kasi may banana leaf, di ba? So pwede mo rin ba itong kainin ng ganon? Pwede mo naman siyang ganyanin. Sarap. Tayo pawat ang nyog sa dami ng pakinabang dahil pati ang patapon ng bao pwede pa raw gawing sosyal na uling. Ang Coconut Briquettes. Unang-una, wala yan expiration. Bukod doon, consumable. Ganun din, eco-friendly. Bakit eco-friendly? Wala ka naman pinuputol na kahoy dyan eh. Unang-una, pinaka-raw mats mo, yung waste na ng bao, ng nyog. Instead na itapon yan o gawin na lang kung ano pa man, mas mabuting gawin mo na siyang reusable. Pwede tayo sa, paggawa ng uling.
At yung ginagamit nila na as uling ay coconut shell. At makakasama natin si Kuya Dario at siya yung magbibigay sa atin ng factory tour at tatanungin natin sa kanya kung ano nga bang diferensya ng ginagawa niyong uling sa normal uling na usually ginagamit ng tao. Ang uling kasi na gawa ng wood is maiksi lang po yung heat niya at madali siyang maabo. I-compare mo siya sa pure na bao, ito ay 3 to 5 hours bago siya maabo siya. Ganun po ka-advance siya. Tapos yung heat niya po sir, naabot na 24 to 26 inches mula doon po sa sasaingan natin. Napakalakas ang init So, niya. mas malakas yung init niya kaysa sa traditional Opo. kahoy. Opo. Ito yung uling nang galing sa Rockman Quezon. Ito yung nilagay namin siya sa isang machine na ginigiling. Tapos pagkatapos po namin ginigiling, dadalhin na namin siya sa isang mixer. Which is yan ang gagawin natin ngayon, maghahalo tayo sir. Di malaking bagay din na normal na mga tao na nagsusot ng mask dahil kung walang mask, Ay, hindi po kakaya. hindi pwede no? Dahil papasok po yan sa inyo. Sobra po yung ano niya sir. Ito na po yung finished product na giniling natin na uling, na buo. So ito na po siya ka-pino. So next steps natin sir, dadalhin natin siya sa isang mixer. I-mix natin pero may kahalo siya na kasaba, flour. So ito po yung siyang nagpapadikit niya, Yung binder niya. Grinder po. Okay, tapos maglalagay din tayo ng asukal tapos na yung glutinous rice. Oh no! So nailabas na natin yung galing sa mixer. Tapos ilipat natin siya doon sa briquetor mismo. Tapos sir, ito na po yung pagbuo natin ng itong kabuuan ng product. Oo. Uli. Okay. Kada pack, ilan po yung pieces? Maabot po ng 33, 33 to 30. 32, gano'n. Natin. And then, Ayos. Lagay. Fire starter. Ayan na siya, hindi na siya matanggal. okay. Yay! Kilo. Umabot ang 120 to 200 kilograms ng charcoal briquettes ang nagagawa nila sa isang araw. Kung susumahin, nakagagawa sila ng 2 hanggang 5 tonelada ng uling kada buwan. Mukhang meron na naman tayong isang game. So, ang mangyari niyan, ang acting magiting na segment producer na si Che ay ipapakita sa akin kung ano man yung kailangan kong i-drawing. So, in the form of word, papakita niya sa akin at susubukan kong iguhit. Kung ano mang i-draw ko, gagayahin ni ate dito sa likod ko. At kung ano mang i-drawing niya, sana pareho yung na-drawing ko. Dahil si Aisel, na sobrang ganda talaga everyday. Siya yung manghuhula. Ready na ba ako? Ba, tatry yung sarili ko. Are you ready? I'm ready. Oh, yeah! Parang nagigitara lang yata siya. Uy, okay yan ah. Feeling ko lumit yung tao tapos nang dumapo sa hamburger. Hilig gawin to ng mga tao or mga turista sa CDO at hindi ito kinakain. Mukhang nasa, hotdog sandwich. Oh, no! Patay. Quiet yung tao eh. So, siguro nang iwan sa ere niya. Tingnan nga natin kung mahula na ni Aisel ang drawing ko, Bieros. Okay. Lumabang ka sa 2 ilog. Charot! Oh, no! River rafting. Speaking of river rafting, kamusta na kaya si Ara?
nakaka-excite siya na ma-experience. So, nung pangalawa namin, parang, woo! Like, nag-have fun naman ako. Hindi na ako natakot kasi parang alam ko na kung paano pala yung mangyayari. Worth the try yung River Rafting nila. Salamat sa mga nag-alaga po sa amin. Ayan, maraming salamat. Masaya. Nakaharap sa Pacific Ocean ang bayan ng Real. Dami ng water activities na na-experience at na-feature natin dito sa show na to. Surfing ay isa sa pinakamahirap. Yep, never perfected it. But mukhang si Ara, it's not her first time. At palavern talaga siya. May the waves be with you, Ara. Kasama natin ngayon si Kuya Angelito. Tuturuan niya ako na mag-surf. Hi, Kuya Angelito. Ano ba yung mga basics po ulit na surfing? Kasi tagal ko lang hindi nagsusurf. Bali, ma'am, i-refresh ko lang sa inyo, ma'am. Ipakita ko lang po sa inyo yung basic. Ano po ba yung oras ng normally malakas yung current dito, tsaka normally mga anong buwan? Sa umaga, mga 8 a.m. po. Mga 8 a.m. Doon masarap mag-surf. Opo. Tapos malakas po yung alon dito pagdating ng beer months. So ngayon? Ngayon, Pero medyo kalmado ngayon. sa ngayon po, hindi po ganun kaganda yung alon. Pero susubukan mo natin ngayon. Okay, ready na tayo? Okay na? Natulad ko kaya ng epic fail sa surfing si Ara? O may kokoronahan na tayong surfing queen? Abangan! Kung natingin si Ara ng sinukmari kanina, syempre hindi pwede magpahuli ang kakaning cravings ko. Buti na lang, isang delicacy mula sa Quezon ang pwede nang mabili dito sa Maynila. Ito ang puto bao. My wife started it, and we would sell bazaars on the weekends. And of course, the lockdowns came. We shifted to a purely online mode, and that's where it really took off. Paano nagsimula yung mismong produkto? Actually, this is a delicacy of Agdangan, Quezon. Okay. Are you guys from Quezon? No. Okay. My wife just loves kakanins. And Okay. she was there one time, and she fell in love with it. So she said, nobody's really selling it here in Manila, so why don't you try? Tama. Gusto niya kumain na marami niya. So this is not food coloring you see here. That's This is real ube flavoring. How many major ingredients? You have your... We have our coconut, which is one of the main ingredients. We have the ube, of course. You have the malagkit and some sugar and some natural vanilla. Got it. And then you have, of course, the bukayo, this is actually a mix. It's not traditional bukayo. This is a mix of what we call in Filipino sapal, meat of the niyog, and buko. Because if we made everything just pure buko, it'd be too expensive for customers. And of course, do you use brown sugar or muscovado? We use raw sugar. Raw sugar. Yeah. Gotcha. Muscovado would be ideal, but again, too expensive. At dahil sumabak ako sa pagluto or pag-prepare ng Puto Bao 101 or pretty much a crash course, then I am ready to compete against the owner, the pro. Although, hindi tayo gagamit ng bukayo, no? We're using 2 new ingredients, I guess? We'll be trying with the chocolate, the kisses, and the ube halaya. And the ube halaya. Yeah. So, timer starts now. That's it. Have more. Oh, it sticks. So, hindi pa nilalabas to sa market, bro? Hindi pa. Kasi kailangan nila ayusin yung costing. Gotcha. Tsaka kailangan syempre masarap. Correct. So, ito rin naging primary business niya na? Yeah, this is pretty much what we do. Nice, man. At least, you work from home. Still with the kids. Yeah, it's the saying that negosyo mo, oras mo. Correct. It's one thing I realized when you have your own business, you can't slack off. No, you can't. You can't. You're working 24/7. Yeah. So that's pretty much something you have to accept. Although, you have the freedom of time. 20 seconds! 20 seconds! Okay. Then I'll try to make this perfect. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Not bad.
And look at it, it's done really well. Ito, kailangan press in lang and okay na yan, go to steam. Pwede na. Kaya na eh. Not too nice. So this is their original, and normally, I don't know, from experience, kapag original, yun talaga the best. Siguro after hours and hours of R&D, isip nila, hey, Hokkaido would really fit, nicely and mix nicely with the puto. Here's the thing, mali mo nagsawa ka sa original. Mali mo gusto mo na something different. Mali mo gusto mo ng buffet. That's the beauty of buffet, di ba? Parang, uy, try this one, try this one, try this one. So if you're a chocolate lover, you might like this. It still has that same puto, chewy texture, but the filling nga is your favorite chocolate. Great. It's nice that people are acknowledging the fact that ube is such a great type of flavor, whether it's going to be on a donut, inside delicacies like puto, and the purple. For me, the purple color pa lang. And it's not even like food coloring it because it's the natural purple flavor or purple look of ube. For me, nakakagutom na just by looking at it. But if you were to ask me, I'm still gonna go with the original. Usually the original works. But if you want variants, chocolate or ube lang. At least you have choices. Habang na-enjoy ko ang puto bao sa Maynila, balik Real Quezon ulit tayo para sa isa pang lamang tiyan. Isang original ang binabalik-balikan sa Marquez Burilohan. Alam na agad kung ano ang bestseller nila na pinakukuluan ng 5 oras. Yung limang rider ay isang bulalo lang, ay okay na po sila, nagkakasya po sa nagtitipid ng mga budget, ayos na po sa kanila yun. Isa ito sa mga paboritong tambayan ng riders na umakyat pa ng Real para magpalamig at mag-sightseeing sa Barangay Bagong Silang. Ang sarap po kasi ng bulalo at lahat po ng menu po nila. Pero lagi talaga naming binabalikan itong bulalo at tamang-tama lalo sa panahon po ngayon. Meron din silang silog meals na 120 pesos lang kada order. Matapos bubusog sa bulalo at mag-surfing lessons kanina, time to stretch naman ang mga braso ni Ara sa paggawa ng walis mula sa Barangay Margondon. Mga biyaheros, ang paggawa ng walis tambo ay isa sa mga pangkabuhayan ng mga residente dito sa Real Quezon, most particularly dito sa Barangay Maragondon. Kay Ate Jocelyn. Hello po! Malaking karangalan po sa amin. Ipakikita po namin sa inyo kung paano po ang proseso ng paggawa ng ating walis tambo. Ilang cash for work ang ibinigay sa amin ng lokal na pamahalaan. Inabot po yata ng 6 na cash for work para kami makapagtanim na nasa 4,000 puno ng rasa. Puno po ng? Rasa, ito po. Rasa, ay yung tawag dito. Ang English po sa rasa ay tiger grass yan. Okay, ngayon pa lang nalaman po yun. To be honest, ngayon pa lang talaga nalaman. Tiger grass. Yes po, ma'am. Alam niyo, hindi ko po alam na galing pala sa halaman po ang walis tambo. Totoo po, hindi ko po. Ang tagal lang po namin may walis tambo sa bahay. Minamasahe, gano'n. Ang galing! Hindi ko na napapansin sa walis. Madaling matuto. Hindi niyo na ako i-hire. Pwede nang magwalis yan. Ay, galing! Sayan! Saka tatahin ulit ang walis para maging mas matibay ito. Very fine and tedious. Tignan niyo, ang ganda oh. Parang nag-French braid ng buhok. Ang galing! Props sa ating Maragondon Dragon Grass Association dahil nagagawa nila ng hundreds in a day. Tapos ganitong kalinis, ganitong kaayos, tapos ganitong katibay yung ginagawa nila. Tapos, syempre, dahil nga po, pinaghandaan namin yung inyong pagpunta rito, may nakalagay po dyan. Miss Arayan. Paano? Hindi ko ito gagamitin. Sayang naman po. Itatago ko to. Ang ganda. May draft ko doon yan. Oh, may mix pa kayong ganyan. Okay. Ang ganda, di ba? Pink. Tatingnan niyo ito, ma'am.
Magpapaalam po ako. Oo, ayun. Pinag-isipan mo po kaya yun, ha? Ano yan? Okay, bye. Hindi. Huwag kang nagkalumama. Kailangan. Yan. Awang ulagan. Ano? Tsako. Hindi, sandok. Sandok! Ang galing! Di ako ready dito. Ito mga chewin ko, oh! Have it all. Pero Real Quezon says otherwise. Dahil ang lugar na ito may overlooking view, jacket weather, at may masarap na handa na may falls pang kasama. Nag-start po ito nung pandemic by January 2020 po. So ito po yung naging pahinga lang po dapat namin. So may mga dumadaan po kasi mga bikers dito. Nagka-idea po kami na maging camping site po itong lugar. Yung standard tent po namin, good for 3 person po siya, 900 po. Then yung family tent po namin, good for 4 person po, 1,300. Then meron pa po kaming bagong tent, mas malaki po, pang big family na po, good for 5 person po, 1,600 po. 3 minuto lang pababa ng camping site ay makikita na ang kanilang natural pool. Nagagaling sa bundok ang tubig na dumadaloy sa sapa na may lalim na 3 feet. Kung gusto po nilang makarelax po sila na yung wala pong tao, masolo pa. Ang suggestion po namin, Monday to Thursday po. 5 minuto lang mula sa Camp Lema, mararating na ang kainan ito na may specialty shell daw. Ang pinagmamalaki po ng Esperanza ay ang sisig bayoko po at ang sinampalokang bayoko po. Ang bayoko ay isang uri ng shell na nakukuha sa kagubatan at mas malaki kumpara sa mga nakasanayan nating suso. Start po kami ng 249 up to 349 po. So ang makakain naman po, sharing naman po siya, kaya makakain po din 2 to 3 person na po. Balikan natin ang surfing journey ni Ara Bieros. One last try. Ilaban mo na yan, Ana. Napagod ako sa sobrang lakas. I mean, for me, malakas na yun. Kasi nahihirapan ako mag-balance. Pag nakakatayo na ako, nahihirapan ako i-balance siya. Kasi ginaganon niya ako, ginigewang-gewang ako ng alon. So, sobrang nagiging shaky. So, tinatalon ko na siya kasi ayoko pag umabot ako ng pangpang, doon ako biglang matutumba. Eh, syempre, mababa na yung tubig doon sa pangpang. Nag-t-shirt ako kasi sobrang lakas ng alon. Gumaganon yung bikini ko kanina. As in, pag hampas ng alon, gumanon yung bikini ko. So, kailangan ko mag-t-shirt. So, salamat po. Dahil si Tatay Daniel, pinahiram niya ako ng t-shirt. Ganon kalala yung alon dito. And ang saya mag-surf. Actually, ang saya nito sana kung marami kong mga kasama, mga kabarkada. And sobrang maalaga ng mga instructors dito. So, kung gusto niyo matuto mag-surf, punta lang kayo dito sa Real. Ano natin niyo si Kuya Angel or si Kuya Angelito. Tuturuan niya kayo, naalagaan niya kayo mabuti. Sa bihero, #sulit ang biyahe naman daw ang naranasan ni Ara. Real Quezon was an unexpected gem for me. Ang dami mo palang pwedeng gawin dito. Dami kong natikman ng masasarap na pagkain nila. Mga versions nila ng iba't ibang klaseng pansit. Lalo na yung hap-hap pansit nila, napakasarap yung lomi nila. Yung version ng lomi nila, napakasarap din. Panalo. At saka pwede kayong mag-surf. Di ko na kaya na pwede ka pala mag-surf dito. At saka may river rafting din sila. And yung pag-weave ng walis. Ang dami mo pwedeng gawin dito. All in all, very productive and sobrang na-relish ko yung bawat activity na ginawa ko dito sa Real Quezon. Kaya biheros, para sa Real Relaxation, Real Adventure at Real Food Venture, i-plan ang next biyahe sa Real Quezon.